Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyo lahat. Ito po ang Politica All the Way at ako po si Jojo A, your host. Ngayon pong araw na to, medyo very personal to me because ang aking pong guest is somebody that I've worked with a long time. In fact, kumparing buo ko yung daddy niya. And just on a personal note also, he used to be my band leader do sa akin late night show. So, he is now a well-known content creator. He ran for the Senate, one of those successful content creators who ran for the Senate who garnered close to 1 million votes. No? He's been making a mark in the political scene because he's very much involved in the issues, no? Among other things. No, ang dami natin pag-uusapan. Hindi ko na patatanggalin to. Tamang-tama. He's made the mark in everything, no? In a good way, in a positive way. Please welcome Mark Gamboa. Hello, Mark. Sir Jojo. Maraming salamat sa imbitasyon. Oh, the pleasure's all mine. Alam mo, matagal ko nang gusto ikaw i-guest eh. Kasi, napapanood ko lang. Alam mo naman ako, #1 liker mo ako ng mga ginagawa mo. No, let's give them a little background muna of how you started. And I told them about you being my band leader, an excellent band singer and artist ka. Pero now you're very much involved in politics, no? And you even ran for the Political Senate. vlogging. Yeah. How did you really actually start? Yun. So, 2016, I was still working for my dad, yung cosmetics company namin. Pero I decided na to pursue and to focus sa social media. Kasi I knew then na it was going to be the future at it's going to become a very huge sa society natin. So, I started working on Models of Manila. Tapos 2018, I started vlogging. Noong 2019, pumasok ako sa political vlogging because of two people na nanalo during that elections. Una is si Mayor Vico Soto ng Pasig, Okay. na nanalo, upset victory sa Pasig, and then Mayor Isko Moreno sa Manila. So it was a really exciting time to cover yung dalawang yon. So that's when I started political vlogging, and hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. It's been almost 7 years na. And maganda kasi kumaga, you can also push for your advocacy. Yes. And at the same time, yung opinion ay maraming naaabot na mga tao. Then dagdag ko lang to, Mark, no, na it's also interesting to note na ang dami mga vloggers, pero after all these years, ikaw, you have maintained your credibility, no? Importante 'yon kasi you're neither black, you're neither white, you're both. Hindi natin pwedeng sabihin gray kasi pag gray nakikilaro ka eh. You're both. Pag sa tingin mo mali yung black, you say it. Mali yung white, you say it. And that's something that's admirable. I think importante, lalo na sa political vlogging, is yung consistency, lalo na sa mga issues eh. Kapag naniniwala ka sa ganitong particular issue, dapat you stand by it. Parang before nga, I started with Isko, with Vico. Hanggang ngayon, I still support them. I still push for good governance. Yung kay Isko, I still support yung mga minimum basic needs. So, kumaga dapat consistent ka sa pinaglalaban mo. Para kung hindi, makikita din ng tao eh. Kasi sa social media, the internet never forgets eh. Kaya kung meron kang parati kang nag-flip-flop sa mga sinasabi mo, talagang mahirap tumagal sa industriya. How's life now after the elections muna? Kumusta? Nakakamiss yung... I just wanted to try eh. Kasi wala naman akong budget, wala naman akong network for political run. Pero I wanted, kasi kino-cover ko, nakailang elections na ako kino-cover ko sila. Parang ang saya niyan, nasa stage ka, nasa ano ka. So, I wanted to experience it for myself. Kaya, umikot ako sa mga iba't ibang probinsya, iba't ibang mga barangay. I really enjoyed it. Masaya kasi siguro as an entertainer, baka natural sa atin na nakikipagkamay ka, tapos aakyat ka ng stage. So, ngayong tapos na yung elections, medyo nakakapanibago na hindi ka nag-iikot. Pero kumaga you just move on to the next mission, you just move on to the next goal. So, nakakamiss lang din kasi I truly enjoyed the whole process. Kahit na walang budget, hindi ganun tayo nakakuha ng sobrang laking boto.
Pero it was a life-changing experience. Pero almost close to 1 million votes is something for somebody who does not have who do not possess yung the machinery. And Maraming salamat sa mga nag-include sa akin doon sa ano. Oo, ikot-ikot ka lang, isa na ako doon. Thank you. Di ba? Hindi, pero malaking bagay din yung actually malaking bagay din yung social media. Di ba? Nagkaroon ng awareness of you know, of what It's you an can do and what equalizer. you do. Yes. Kasi before, nakarely lang sa either sa mainstream news, sa radyo, sa newspaper, ngayon sa social media. Anyone can kumbaga pwedeng maipalabas yung kanilang gustong sabihin. And if you're really good at what you do, if people follow you, if people like what you're saying or gusto ka nila, then mas madali with social media. Right now, how many organizations do you have as far as social media is concerned? Like maybe how many yung content creators with you, or do you have a farm? Is that how you call it? Hindi, siguro mga Paano ba yun? mga barkada na lang din ng mga social media creators. Yung sa Models of Manila kasi when I started, hindi lang naman sa politika, pati yung mga couple vlogs, mga food vlogs. So, different content creators from different aspects. Siguro libo na din yung mga nakakasama natin, mga kaibigan natin. Meron din tayong Models of Manila na basketball team, na mga influencers, mga models. And of course, yung sa politics, nakakasama ko din sila pag merong press con si ganitong politiko. Or from different sides yon. May kaibigan tayo sa kakamping, sa DBS, sa admin. Ako kasi kahit na magkakalaban kami minsan sa politika, I make sure na dapat kaming mga vloggers ay we keep the respect sa each other. Hindi kami yung nag-aaway, hindi kami yung nagpepersonalan. Walang masama kung magkadebate kami, pero dapat yung samahan namin bilang mga vloggers kasi we should look out for each other kasi isang industriya lang kami. Anong masasabi mo ngayon sa alam mo nga, hindi ko na alam kung how I would address you. Should I call you Sen? Or should I call you... Di ba kasi it follows naman, ganun yun eh. You always rank, ka. But anyway, ito, with what's happening in the Senate, you know, you're there also covering it firsthand, di ba? What's the situation there from your POV, from your point of view? Magulo kasi 'di ba, if we were to believe yung mga allegations, 'di ba? Yung sa insertions na nangyari doon sa BICAM, 'di ba? Hindi lang naman 'to sa Kongreso lang, although some people would like to blame only the Congress. Yung Senado din kasi dalawa yan hindi naman makakapasa yung batas kung wala yung pareho. So may mga allegations na may mga senador na nag-insert nung pondo para sa mga lugar nila at possibly, allegedly, baka kumita rin. So everyone is up in arms Lahat ngayon ay parang hindi mapakali. Ngayong araw ba may lalabas ba sa aking ebidensya? May lalabas bang sino ba ang target ng investigasyon ng ICI, ng DOJ? So magulo ngayon sa Senado. Tapos nito pa, 'di ba, nung mga huli merong mga atake sa mga iba't ibang members ng Congress, meron pang mga fake news na lumalabas. So I think magulo talaga yung takbo ngayon sa Senado. Yung sinabi mo let's talk about the fake news, no? How bad or how worse or it's worsening by the hour, by the day ang fake news no? Anong nakikita nyo dyan as political bloggers, Mark, and those who are really involved in the digital age as far as yung information dissemination is concerned? Yung fake news kasi ngayon is part of the many tools para siraan yung isang politiko. Yeah. So, alam naman natin yan, since before pa, merong mga black PR campaigns, merong mga para siraan, para gibain si ganitong politiko. Yung fake news is another part of that na utilize. And you would think na it's been almost 10 years, dapat marunong nang tingin yung tao kung ano yung fake news. Pero hindi pa rin Diba, we saw that the other week, yung mga atake for example, kay Senate President Tito Soto, na meron daw 50% tax on content creators, which came out of nowhere. Walang pinagkuhanan yun na meron lang nag-post ng isang page, satire daw, tapos pinick up ng isang page, nag-viral. Even some of my friends who are educated,
they thought na totoo. And nagalit sila. And ang napakabilis magkumalat in a period of 24 hours, million yung pwedeng makita, mapaniwala. Ang problema, mag-i-explain ka na, matagal, ang tagal. Hindi din naaabot ng lahat. So yung iba, maniniwala doon sa fake news So na yun. damage has been done already. The damage has been done eh. Kaya yun din yung isang nilalabanan ko noon when I was running for senator, na we need tougher laws, tougher rules, and siguro an agency that would monitor yung sa fake news lang. Wala ba bang ano dyan? Yung DICT... DICT, merong CICC, which is for cybercrime. Okay. Which is okay Yeah, naman so, yung ginagawa nila. Cybercrime is under the NBI, tama ba yan? No. It's a different... DICT ata, I believe. DICT, okay. May iba pa yung sa NBI na anti-cybercrime. Anti-cybercrime nila. Which is good naman, kaso it handles a lot of different cybercrimes eh. Marami kasing klase eh. Meron yung mga fraud, meron yung mga... So ang gusto ko sana, siguro another office na lang or bureau na lang, is to handle fake news lang. Una, parang pag may lumabas na ganyan, sasabihin nila kaagad, we talk to Tito Soto, wala siyang ganyang sinabi, ito yung totoo. Pangalawa, to investigate. Kasi yung kay Tito Soto, mukhang merong nag-operate talaga eh. Mukhang meron talagang gusto siyang siraan, kinalat yon, who was involved, sino ang nag-fund. Para, ngayon kasi wala nagbabantay eh. You would think na dapat at this point, meron na tayong tagabantay ng fake news. Kunyari may nakita kang fake news, wala kang masusumbungan. Wala kang directly masusumbungan that would cater, would handle yung mga fake news na yon. So, yun yung isang, I think, would really help yung society natin. Para bago ako mag-post ng fake news, magdadalawang isip ako. Teka, baka habulin ako ni ganitong ahensya kapag nag-post ako. Sa ngayon kasi wala eh. Mag-post ako ng fake news, ibabash ako, wala lang. Diba? Kung sumobra, sasampahan ako ng cyber libel, ng gano'n. Pero kung walang directly nagbabantay, ang daming nakakalusot tuloy ng mga fake news. Hindi katulad nung pag merong ahensya na talagang nakatutok lang doon. Nakatutok lang, yun, ang mandate nila, yun lang. Di ba? Mas magdadalawang isip yung nagkakalat ng fake news. It could be an office, sa Office of the President or doon sa CICC ngayon. Naku, pag sinabi na ng Office of the President, sabihin na naman na it will just serve the purpose of the President. Yun, siyempre may ganung ano talaga, may ganung... Although, ano ba naman talaga, everything actually is, everything technically is under the Office of the President. Lahat naman appointed ng kaya President. Wala kang either way, talagang ganun naman yan. It's a matter of ano na lang, talagang taking everything with a grain of salt. Kasi talagang ayan ayan na yan dapat di ba? And it's going to get worse lang with AI. Exactly, I was gonna get into that. Kaya kailangan mas mabilis. Kaya yung suggestion ko nun is 24/7 eh. Hindi dapat natututo. Kasi ang bilis kumalat ng fake news. So dapat may nagbabantay talaga. Kapag dumami pa, yung grabe ngayon, di ba? Realistic na yung mga videos. It's hard to tell. So we need legislation for AI. We need yung nagbabantay para sa mga fake news. And we need it ASAP kasi lalala at lalala lang yan, yung sa AI. Sigurado, with the advancing of technology na sobrang realistic yung mga... Ibang klase na no? Pati video, pati yung images, pati yung tao, pati boses. The boses, everything is replicated to the detail. Ang galing, diba? ang galing. Galing ng pagkakagawa. So much so, na kahit anong sabihin niya, anong ba to, it's as though, it's as if talagang siya mismo nagsabi talaga. Siya mismo nagsabi. Di ba? Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Sa ICI. Itong sabi nila, si The Discayas daw, are no longer going to be part of it. Have you heard about that? Yeah, hindi na sila nakikipag-coordinate. Sa akin, mahirap naman talaga silang gawing state witness dahil kasi pag state witness ka, kailangan least guilty yung kamay nila parang nasa lahat Parang lahat na lang may ginagawa yung Diskaya kahit iba't ibang ahensya, iba't ibang mga politiko. So, tas yung nilabas nila na statement sa Senate nung Blue Ribbon, parang kulang. Diba? Naglabas sila ng initial na listahan. Ang weird pa nga nun, yung ibang pangalan doon sa listahan, wala silang proyekto doon sa distrito ng congressman na yon. Yung mga areas na marami silang proyekto, hindi nila sinama yung pangalan. So, yung mga unang statements nila palang questionable na. They weren't doing this in good faith. Kaya sa akin tama lang na wag na kasuhan na lang, Kasuhan na lang. So hindi kasi parang
you're saying na yung mga dapat yung mga essentials hindi naman nila na ibibigay. Oo eh. Una pa, parang hindi sila sorry dun sa ginawa nila. They were saying na napilitan lang sila na parang sila pa yung biktima. Napilitan lang sila na. Pero kumbaga yung lumalabas lahat kasama sila eh. Lahat ng That's one thing that's fascinating with you, Mark. Kasi talagang you say your piece just like any other those who are, I don't know if disgruntled is the right term for it, no? Para bang ngayon, parang, ito na, parang, hindi ka naman nawawalan ng pag-asa, nawawalan ka naman ng pag-asa, di ba? It has to be done right now, ito na agad, di ba? Frustrating kasi, pag nakita mo yung level nung, tapos how they would flaunt it pa, paano nila iyayabang pa yung kanilang kayamanan na nakuha sa. Tapos nung last month, I was in, for example, Hagonoy sa Bulacan. Araw-araw nabubuhay sila, baha, hindi nawawala. Tapos when they heard yung news na daan-daang milyon pala yung flood control funds na para sa kanila, na binulsa lang, galit na galit yung mga tao. Kaya doon ako talaga umiinit yung ulo. Kasi marami tayong kababayan na nagsasuffer daily sa baha na hindi bumababa. Tapos makikita natin, may pera naman pala, pero napupunta lang dun sa bulsa ng mga kontraktor, mga DPWH, saka ng mga politiko. Nakakalungkot yung ganyang Actually, you hit it right on the nail. Yung sinasabi mong may pera naman. You know, ang daming to ever since, many years ago, nakikita ko na yun eh. And more than any time in our country's history, it is very evident. Ngayon lalo, yung bantipong tayo, we have the natural resources, we have the human resources, lahat ng resources natin nandito na magaganda, no, for a country to flourish. What we do not have is a good of leadership talaga na strong and tawag dito, Institutions din. Institutions and precise leadership. Kasi meron tayong mga leaders ngayon. Ako si Presidente, I know he has a good heart, pero yung parang dapat may pukpuk pa tayo. Dapat mas matigas siya dun sa mga mas matigas siya dun sa mga kurakot, kahit nga dun sa mga nagde-destabilize. And siguro isa din sinasabi ko, ang laki ng budget sa flood control. Kung yung iba doon ilagay mo sa, for example, Justice Department, Sandigan Bayan, para mas mabilis yung mga kaso. Yun kasi yung problema eh. Kapag nakasuhan ka ng corruption, ang tagal. Ang tagal. Yes. Diba? So, hindi natatakot yung mga instead of using for flood control, yung gamitin mo doon para mas lumakas yung mga korte natin, lahat ng perang gagamitin for construction, for public works, mas magagamit sa maayos, hindi kukurakutin. Faster, swifter, justice system. Oo, yun ang problema. Hindi takot eh. Kaya di ba, ganun na lang yung mga diskaya, di ba? Parang lavish lifestyle. Walang katakot-takot sa Yung joke natin sa show natin, yung justice muna eh. Justice ka na muna. Di ba? Ang tagal ng since we're in the talk of yung mga nangyayari, no? And you're very bold with your statements also. Meron akong nagba-viral din na parang sinabi mo about yung impending investigation ng I don't know which agency or people or those involved sa flood control that would lead to Davao and kay Senator CLTG, Senator Bongo. Is that owned by Senator Bongo? Lumabas siya ngayon eh. Nag-press conference din siya. Sabi niya, yun daw sa pamilya niya, hindi daw siya nakikialam. Pero may mga nagsasabi naman, yung previous guest mo, si Trillanes, sinasabi niya na hindi pa rin lusot eh. Kasi, direct family mo eh, tatay mo, yung may-ari. So, hindi ka pa rin, kung nakinabang sila at sila ay nakakuha ng malalaking projects nung panahon na kayo yung namumuno, parang may conflict of interest na kaagad doon. And may possible na corruption issues na kaagad doon. Ang problema, kumbaga, itong sa mga diskaya, kasi ang tinitignan kasi ang mga nirereklamo ng mga, lalo na ng mga DDS ngayon, ang gusto nilang mag-focus doon sa huling 3 years. Kasi they want to go after former Speaker Romualdez. Pero sa akin, nung isang araw, nasa ICI siya, kinakausap naman siya, titignan naman yung gaan nila. So, they are all under investigation naman. Pero ang punto nga naman dito ni Ombudsman, they want to get to the start. Paano ba lumaki ng ganyan yung mga diskaya? Kasi 2016 sila unang
lumaki sa DPWH. 2016. Oo, That's inamin the din nila previous yun. season. Okay. Maski dun sa interview, yung famous interview, di ba? Sinabi nila, 2016, nag-DPWH sila, dun sila talaga sumipa, dun talaga sila lumaki. So, sino ba yung mga kasabwat nila nun? Sino ba yung mga behind them? And yun, ang sinasabi ng ombudsman, isang possible na kasabwat or kasama or kung ano man at during that time was CLTG. At yun ang iimbestigahan. Sa akin, tignan ng buo, di ba? Tignan yung nangyari nung sa GAA for the last 3 years, kung sino yung mga sa bicameral na yan, kung sino yung mga nag-insertion na yan, na nakinabang dun sa pondo ng flood control. Tapos kung maganda din makita yung the whole picture. They're saying yung ICI is toothless eh. It needs more parang medyo Kailangan subpoena power, kailangan ng yes, ganyan and what do you think? Pero ako I agree doon sa proposal ng ilang mga congressman na mag-special session sila para bigyan ng batas itong ICI mas maging powerful. May subpoena power, mas may ngipin to solve this. Kailangan mong i-answer yung galit ng mga tao eh. Kasi syempre, the level ng corruption na nangyari sa flood control, kailangan mo syempre ipakita sa tao na seryoso yung ICI. Sa ngayon, baka meron pang kakulangan sa tiwala eh. Dahil hindi pa nila makita kung anong klaseng trabaho yung gagawin. Okay, let's go to the composition of the ICI. To date, how many are part of the organization already? 3 yung main, tapos yung special investigator, tapos yung kanilang spokesperson. Oo so nga, 5 yung So 5 sila. Parang masyado yatang lean for masyadong lean sa laki nung flood control. Ang problema nga, ang pinag-uusapan pa lang natin, Bulacan, Diskaya, iilang bawat parang lahat ng probinsya, lahat ng rehiyon merong flood control na issue eh. 'Di ba? Kung paniniwala mi, sinabi nung si Bryce, lahat ng proyekto ng DPWH substandard doon sa region nila. Sa ibang probinsya, malamang ganun din. So, napakalaki nung scope, napakalawak nung kailangang imbestigahan. Baka masyadong kulang kung yan lang. Baka kailangan mas marami at mas marami. Kaya nga maganda na nanghihinayang ako na nawala yung Blue Ribbon, nawala yung hearing ng Kongreso. Maganda kasi maraming nag-iimbestiga talaga. Kasi parang kulang yung oras sa dami at sa laki ng scope ng kulang yung mga taong involved that will actually go after this government crooks or something. I'd like to call them, at least for the lack of term. They are crooks talaga. Kaya doon papasok, syempre, of course, si Ombudsman Remulla, na ngayon nakikita natin na minsan nakakalimutan, very powerful pala yung ombudsman position. Yes. Ang dami palang pwedeng gawin, ang dami palang pwedeng mag-suspend, pwedeng mag-ano. So, yun ang parang ko din doon sa nakaraang ombudsman, kasi nagrereklamo tayo, bakit walang big fish na nakukulong? Diba? Ano bang ginagawa nung huling ombudsman? So, hopefully dito kay Remulla, mas optimistic ako na mas tatakbo yung mga kaso. Mas matapang si Harry Boy. Oo. Tsaka ang natutuwa ko sa kanya, hindi mo pwedeng i-bully eh. Hindi siya takot, kahit banggain niya, malalaki din. Kasi malaki din siya eh. May sarili silang kaharian sa Cavite. Hindi mo din siya pwedeng basta-basta i-bully. Tapos matalino din siya. Maalam din siya sa batas. Kaya I'm optimistic dito kay Ombudsman Remulla na mas maraming makakasuhan, mas maraming makukulong. Ayun, sana lang yun lang, syempre pagdating sa Sandigan Bayan. Consistency rin, consistent. Oo. Na siya. Talking about Cavite, parang alam mo agad sinabi ko palang Cavite, napaganon ka na. Maganon na. Meow, meow, meow. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. May nakita rin akong vlog mo dyan na medyo parang ewan ko kung ikaw ay frustrated din, disappointed, disgruntled. Ako siguro kung merong word, I am entertained. Entertained. More than anything else, you're entertained. I am critical. Aren't we all? I am critical sa kanya sa mga vlogs ko. It's a lot of, ang taas ng engagement pag siya yung ginagawa ko eh. I criticize him a lot dahil pag may nakikita ako mga, pero ako I am entertained. Una yon kasi sa panahon ngayon, pag sa politika,
kailangan entertaining ka eh. Oo. Kasi pag boring ayaw ng tao, kahit gano'ng kakagaling, pag boring ka, hindi ka boboto ng tao eh. Yun yung totoo eh. Pero he is entertaining. Tapos matalino siya pagdating sa social media. So, simulan ko muna yung mga positives believe ako sa kanya, he is very knowledgeable pagdating sa social media. I don't know if you're familiar with people like, kunyari si Rendon Labador, si Zian Gaza. Okay. Ganong style eh. Ganong style yung kumbaga, mga asar siya. Narinig ko na yung name dyan. Madaan na rin sa akin yan eh. Oo, mang-iirita siya, mang-ano siya, para makakuha ng atensyon. Pag nakakuha na ng atensyon, doon niya iikot kung anong gusto niya. So, matalino itong si Kiko Barzaga. And in fairness to him, matapang din. Diba? He is able to name names, aawayin niya. Pero syempre, medyo sumusobra na din minsan yung, yung pang-aaway niya. And, kumaga lahat tinatawag niyang corrupt. Ang problema, syempre, he also comes from a political dynasty. He is also a nepo baby. Diba? Syempre, baka masilip din sila. Baka turo ka ng turo ng corrupt. Sa inyo ba? Kayo ba? Hindi ba kayo corrupt? May mga ganong katanungan. Kaya, yun lang yung pwedeng, And of course, doon sa rally, ang criticism sa kanya, maski nung mga kasama niya, tatawag-tawag siya ng rally, iba-branding niya na people power. Tapos konti darating. Tapos wala pang 30 minutes, uuwi na siya. Hindi niya sinamahan yung mga tao Hindi na... yata raw nakapatay yung computer kaya kailangan balikan eh. Kaya umuwi. Kasi sinasabi nung isang vlogger against kay Kiko na you say you are willing to die for the country, willing to die. Pero pag magrarally ka, uuwi ka din kaagad. Tapos sabi niya, nagvi-video games lang pala siya. I don't know. Or baka tinatamad lang siya doon kasi siguro mainit. Tapos, sinasabi niya for his safety daw. Diba? Pero yun nga, if you're willing to die, if you're, hindi pwedeng, ito yung masasabi ko kay Kiko Barzaga. He's a very knowledgeable guy, pero he lacks conviction. Yun. Diba? If you really want to be the face of this revolution, if you want to lead yung rally, hindi pwedeng darating ka saglit, magpapa-interview, tapos uuwi ka kaagad. You need to show yung conviction mo. Kasi that will inspire others to come. May dumaan pa alam mo naman ako, na ako sa mga threads. May dumaan pa sa akin na he was being interviewed and then, ganyan, and then, matagal pa ba? Sige, pagod na ako You know, that is parang it's a validation of what you said, no? Na more conviction. Actually, I think we share the same sentiment and idea about him. Itong young fellow, this young this kid or this young congressman, ang nakikita ko sa kanya, he has courage, he's smart also, no? He knows the issues, except that sometimes he goes overboard with it and call me old school, pero tama naman yung sinasabi niya, some of it, no? But it is in the manner by which he says it that medyo is not to the distasteful to some, no? So yun lang naman kulang siya sa people skills. Yeah. Pero totoo ba yung yun nga, siyempre ang sensitive issue pag pag-uusapan yung kanyang mental capacity. I do not know if this is fake news, but yung mga kaso niya with sa school and with the other places. And then there's some daw there in where he stays in Cavite, no? Saan ba siya sa Cavite? Dasmariñas. Sa Dasma na na kaya lang daw nanalo is because the usual. Money, ganyan, dahil nga malalim tayo dito sa issue. Nakakausap ko yung mga ibang taga Dasmariñas, even yung opposition sa Dasmariñas nakakausap ko. And nilalabas nila yung mga reklamo nila doon sa kanyang pamilya, yung mga issues, how Kiko won the last election. He only won by about mga 20,000 votes, mga ganun yata. I'm not sure pero mga ganun. So they were saying mga possibilities na baka nandaya o baka namili or baka so syempre ako, di naman ako taga Dasma. Maganda matignan na lang din and makita na lang din. Which is kumbaga if this was another nepo baby, hindi naman pag-uusapan masyado. Kasi parang normal 'Di ba? Pag yung ibang mga nepo baby, tatakbo, congressman, gagamit ng mga ganun yung pamilya. Parang normal na siya nangyayari sa iba't ibang parte ng bansa. Pero dahil nga si Kiko Barzaga,
kumaga sikat ngayon at pinag-uusapan ngayon, lumalabas tuloy. Tatakbo nga daw ng, ano daw, this is a, ano daw, for the Senate for 2028. Hindi, masyado pa siyang bata. Layo. At, ano Oo. ba? 30. Ang, 35 yung 35. Senate natin. Oo nga pala, Oo, 35. so, Okay. I So think medyo nasa ano pa siya, 20s pa lang siya. 20s pa Sobrang lang siya, layo no? pa ni Kiko. Okay. I think baka for governor ng Cavite. Cavite. Oo, parang Will he be up against The Remulias. Or the Revillas? Or the also? Revillas. No? Kaya, yun eh. Kumaga, it's one thing na sikat ka sa, ito kasi problema, baka masyadong pumapasok sa ulo niya yung kasikatan niya sa social media. It's one thing na sikat ka sa social media, marami kang fans, maraming magla-like. It's a completely different thing when you run up against traditional politics. Oo, yan, Pag bumangga ka sa 'di ba? Which is yun din naman na nag-elect sa kanya in the first place. 'Di ba? Hindi naman siya magiging congressman diyan kung hindi siya Barzaga, kung hindi ginastosan siguro ng nanay niya yung kanyang kampanya, 'di ba? Hindi naman siya mananalo din. So, that's a completely different. Yung rally niya wala nang pumunta, 'di ba? So, iba yung social media, iba yung actual na tao na Tsaka I think, ewan ko kung totoo yun or ano, but kakasuhan daw yata siya ng ano, is that true? ng mga taga-Forbes. Siya din nagsabi Pag siya nagsasabi, hindi ko sure kung baka invento lang niya o talagang kakasuhan talaga. Pero sa akin, ano na lang yun. Sa akin lang, siguro, mag-iingat lang siya kasi lahat ng mga ginagawa niya, may mga consequence syempre. Right. Ang dami niyang inaaway left and right. So, So you've been to Dasmariñas pala no? during your campaign also. Pero of course, being at large ang Senate ng tinatakbuhan mo, you hindi ka naman nag-affiliate or nag-affinity with any of the sa Dasmariñas hindi. Pero at that time, nung last elections, ang ganda nung ano niya eh. Ang ganda nung parang theme song niya. Tapos siya yung sumikat noon kasi pag campaign rally, hindi siya magsasalita ng gagawin, magmamayaw-mayaw lang siya the whole time. Really? Oo, ganun. Ang daming video sa Facebook. Viral yon. So, kunyari, di ba, yung buong team nila, mayor, councilor, ganun. Tapos, Congressman, Kiko Barzaga, meow, 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 meow. Ganoon lang siya. Tapos, huwag niyo po kalimutan, Kiko Barzaga, number 1. Ganun. Tapos, alis siya. So, he wasn't taking it seriously. He knew he was going to win. He won. He won. Oh. Diba? Which is he is making a mockery of the election. Siguro in a way parang showing na din na hindi kasi dynasty nga. Kumbaga he is making fun of the whole system na din which he is a part of. So sa akin medyo natutuwa din ako nung time na yon. I was hoping na he would do well. He would use it for good sa Kongreso. Hindi sa akin for example yung boto merong mga nag-no sa budget ng Congress because of unprogrammed funds. 12 yung bumoto ng no. Hindi parte si Kiko. So he could have been another vote doon sa boto ng no. Nandun sila Paulo Marcoleta, mga taga-Akbayan, mga taga-Makabayan, tsaka iba pang mga minority. They voted no against the budget dahil ayaw nila sa unprogrammed funds. Si Kiko nag-abstain. Ba't hindi na lang siya tumulong doon sa no? Mas marami sana silang boto. Kumaga he is skipping the hard work eh. Kasi he is good at naming corrupt ka. Pero when it's time to do the hard work. It's time to work on the budget. It's time to clean up the budget. Walk the talk. Walk the talk. Believe ako dito nga kay Congressman Leandro Leviste. Diba? Okay yung batang yan. He has actual solutions. Ito gawin natin. Bawasan natin ng 25% yung DPWH, yung VAT from 12 gawin natin 10 from ano. So merong actual solution siya. And he voted no against the budget. So, he is doing the hard work of trying to fix yung budget na may malaking distrust mula sa tao. So, yun, mas maganda sana yun. Pero gets ko din naman si Kiko. He is enjoying the limelight. He is enjoying yung fame. And siguro nagpapalakas siya dun sa kampo ng mga DDS. Kung sakaling sila yung makabalik sa pwesto, di okay na naman. So, nagigets ko siya. To be honest, nagigets ko siya. I criticize him a lot. Pero kasi it gets a lot of views to get him stayed. Pero may potential sana yung bata kung gagamitin niya sa tama. Yun yung masasabi ko kay Kiko Barzaga. Daming nagsasabi may tama talaga siya eh. May tama siya sa mga bagay-bagay na inaano niya. May tama yung batang yan. May ano eh. Hindi, kaya sinasabi ko eh. Yung kanyang manner of doing it, medyo but he makes sense actually, no? He makes sense.
when it comes to the issues. Except that sometimes he goes overboard with it, with the pati yung mga ano niya, yung inaatake niya na minsan ewan ko kung aware ba siya dun sa mga taong I mean, tama naman yung hindi ka dapat sa babanggain mo, no? Kasi everyone should always be in the side of truth, no? And kaya lang syempre with that also comes a certain degree of responsibility na kailangan yung truthfulness mo how would I put it? Your truth may not be the truth to another side, no? So you have to more or less reconcile both truths so that medyo ang path mo hindi masyadong magiba. Kasi mahirap yung ewan ko if I even made sense with that. Oh, No? medyo nadidistract kasi yung kung ano yung actual na goal mo. Kapag ang dami mong mga side quest, ang dami mong makikipag-away ka dito, magandang nakafocus ka dun sa goal mo para mas ma-achieve yung kung ano man yung mga gusto mong makuha. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Let's talk about the DDS now, no? The Duterte side. Tama ba yun? Did I say? Yes, the DDS. Oh. DDS Duterte side, naman, oh. Duterte side, no? You think, meron mga nagsasabi na they're just very strong and very, influential sa social media. No, I disagree. Malakas, they showed that last elections. Exactly, yun nga They rin showed that nalabi ko Oo. there are regions where yung Duterte, yung binoto nila ng straight. Yung mga hindi kilala nilang miyembro, still got a lot of votes. So very powerful sila pagdating sa, meron silang strength talaga pagdating sa voting, hindi lang sa social media. And of course, that translate din sa mga surveys, mataas pa din naman si VP Sara sa mga surveys. So it's going to be a real challenge talaga sa 2028 na going against them. Ako, I always say na kumbaga, I have a lot of disagreements with the DDS. Pero I'll be the first one to say na they still have a very strong base. Yung branding ni Duterte, yung kanyang following is still very strong even though nasa ICC siya. And yun, it's not enough na sila ay siraan o sila ay i-undermine. You also need to have someone who is winnable and could attract and to get over to side niya yung mga botante that would pick Duterte. So it's still a very big challenge talaga. So it's still itong 2028 so of course on that note the VP Sara is still much in the game and she's still in the running, no? She's the person to beat talaga sa ngayon. Person to beat talaga. Oo, kaya yun sa akin yun ang wag magpakampante yung mga people who are against the Dutertes. Kasi they are still very strong. Bukod sa social media engagement, we saw that last elections. And of course, Visayas, half ng Visayas, the whole of Mindanao, you still need, ang sabi ko nga sa Marcos admin, they should give more attention lalo. Nakita nila na definitely yung mga taga Mindanao, meron silang hinaing, meron silang sama ng loob. Kaya siguro they latch on kay dating Pangulong Duterte. Baka feel nila mas rinig sila o mas sila. So, kailangan bigyan din ng special attention yung mga kababayan natin sa Mindanao na for many decades naman napabayaan talaga. So, I think that's one big challenge for this administration. Na hindi ko din masyado nakikita pa na dapat mas bigyan ng attention yung mga kababayan natin doon na for so many decades na pag-iwanan din because of the wars and yung mga movements doon. So, hopefully, mas makita nung Marcos admin and bigyan ng attention yung needs ng mga tao para kasi ang nangyayari yun, umaasa lang sila dun sa mga Duterte with their concerns. Malapit na ang 2028, malalaman natin yan. No? I agree with you on that. Talagang they have to step up. Kaya lalo na ngayon, the last 2 minutes na ito Last 2 minutes na dapat mag-ano sila. Okay, Mark, meron tayo ditong name drop no? This is how it works. I will give you a name and then drop your thoughts on it. Quick thought lang. And then we'll take it from there. Ha? Okay, name drop tayo. Ha? Start muna tayo. Okay, from itong kaibigan natin. Mayor Isko, si Yorme Moreno. Yun. Ako, siguro hindi ako tatagal na political vlogger kung hindi dahil kay Yorme Isko. At sa kanya ako pinakamaraming may natutunan. How to be a good mayor. Provide sa housing,
sa healthcare, sa peace and order, sa transparency. So, talagang siguro I identify as an Iskonian. Yun ang aking, Iskonian, hindi ako DDS, kakamping, mas I identify as a Iskonian. Good yan. Kasi alam mo, meron din akong story rin sa kanya, kaya okay naman to. I can freely say this. During the last election, natuwa naman dito si Yorme. I was, I was invited, no? Some people went to me, the other, yung iba-ibang offering me money, offering me a good, without even endorsing him. Tatayo lang ako sa entablado nung kalaban, but I declined, no? Not for anything else, basta I declined, and then he appreciated that naman. So, yun, para lang, kaya okay na okay kami ni Yorme. Okay. Magaling si Yorme At saka makasama. hands-on siya. Si Vico, Mayor Vico Soto. Yun, future president of the Philippines, champion of good governance. Ayun nga yung issue natin ngayon is corruption. Mayor Vico has shown yung kung paano ang tamang way to handle an LGU, to take out corruption, to say no sa mga malalaking contractors, to say no to yung mga posibleng kita. So sa akin, I really see him as a future president. Kung gusto nating maayos yung problema sa corruption, you need someone na walang bahid walang bahid ng corruption o ng sa Mayor Vico is that person. Kaya yun, hanggang ngayon buong-buo yung aking suporta kay Mayor Vico. Si Vice. Hindi, ako I really like yung kanyang pag siya yung humihirit tungkol sa politics, pagtungkol sa situation sa society, yung kanyang pagiging political, I truly enjoy and I appreciate. And kung tatakbo, that's a completely different thing na. Kung talagang seryoso siya, kung if she really wants to, pwede siyang mag-aral or mag further studies pa. Pero kumaga kung pagdating sa puso, ako walang doubt na Mama Vice really wants what's good for the country and That's good. I mean, he's tawag dito, it's good that he's getting involved also, no? Importante 'yun Dapat everybody should be involved in the issues of the country. Okay, last, Mayor Benji Magalong. Ayan. Tingin ko kay Mayor, he's an honorable guy. And niniwala naman ako sa kanya na kumaga he really wants to get to the bottom dito sa corruption issue. They are claiming, some are claiming na posible baka DDS siya o baka maka Duterte o baka maka Sa akin kasi sa politika minsan syempre medyo kumaga lumalaro ka din Kumaga pagdating sa following, pagdating sa So medyo nagigets ko naman on that part. Pero wala akong question dun sa kanyang kagustuhan na makita at mahuli yung mga directly involved dito sa corruption scandal na ito. Good. Well, thank you. Before we go, we need for you to sing. Kailangan mo kumanta tayo ng konti. Mark, ano bang pwede nating ano ba kinakanta natin dati? Pagka kasi ang hawak mo bass, di ba? Ano bang maganda natin? Yung mga bago na lang. Mga bago na? Oo, mga bago na lang. Sige, baka di na alam ng mga bata yung Oh. hindi na makalaya. Galaw mo ko bawat gabi. Yeah. Wala nang Ano ba dulo? Alimutan ko yung lyrics. Hindi ko pa nakabisado. Sorry on the spot Ulitin na lang natin Ulitin na lang natin. pagkagawa na natin. Well, I'm giving you siguro a short prayer for the country. Okay. Now's the time. We need to pray more. We need to look more to God for guidance. And sa akin, ang wish ko nga sana itong sa corruption, this shouldn't be DDS, kakamping. Dapat lahat ng corrupt galit tayo. Hindi ito dapat laban ng Marcos o Duterte. Dapat laban to ng taong bayan, laban sa lahat ng corrupt. So far, minsan, hindi ganun yung nangyayari, pero umaasa pa rin ako na one day, doon tayo papunta. Well, with you around, sigurado matutulungan tayo na mapunta doon. Mark, my senator, thank you.
Mariko, thank you very Thank much. you, Sir Jojo. And say hi to your dad and your mom for me. Yes, ha? yes, Pag nandito tayo. Politica all the way. Okay, maraming salamat muli, Mark Gamboa. Okay, ang napag-usapan po natin is very, very timely. Sabi po ni Mark, dapat na lang daw pong kasuhan ang mga Diskayas because sabi niya, hindi naman po daw sila remorseful sa mga nangyayari, sa mga supposed to being nagawa nila, and feeling victim pa. No? So, number 2, dapat daw meron tayong 24/7 na ahensyang bantay fake news. Sabi po ni Mark yan, no? And to give more teeth, especially to ICI, pagdating po dun sa mga flood control projects na ibang na kaso, meron tayo. And lastly, sabi niya, ang very optimistic daw po siya sa Ombudsman, kay Ombudsman Remulla, because Ombudsman Remulla is one that you cannot bully. So, very strong personality, very strong conviction. Okay, and last but not the least, ang kanyang go-to song is Multo, no? Ewan ko lang kung patungkol yan sa ghost projects, pero yun ang gusto ni Mark Gamboa. So maraming salamat po muli. At dyan po nagtatapos ang Politika All the Way. Lagi po natin tandaan, diskusyon po, hindi away, opinion, hindi personalan. And ito po si Jojo A. Peace and love. Politica